yung yung laissez-faire. Ito po yung isang French salita. At meron tayong tinatawag na people-oriented type of leadership. Meron naman tinatawag na servant leadership katulad ng nabanggit natin na talagang nanunungkulan ng tunay. At meron tayong tinatawag na task-oriented, task-oriented leadership. Meron tayong tinatawag katulad ng sinabi natin transactional leadership at saka transformational leadership. At meron din yung tinatawag panghuli, yung situational leadership. So ito pong mga klase ng leadership or uri ng mga pamumuno ay makikita po natin yan sa ating lipunan, sa ating lipunan. At pero pag sa Islamic point of view ang pinag-uusapan, meron pa itong ang isang pinuno ay dapat meron siyang moral basis. Ang mga moral basis ng type of leaders sa Islamikong pamamaraan ay unang-una dapat meron siya tinatawag na iman. Iman. Ibig sabihin ng iman, yung pananalig, yung pananampalataya. Sino ba yung dapat niyang pananampalatayan? Ang nag-iisang dakilang tagapaglikha. Importante po yun. Doon sa aral ng Islam, kailangan merong moral basis ang isang pinuno. Dapat meron po siyang iman, meron siyang pananalig at pananampalataya sa nag-iisang dakilang tagapaglikha. Pangalawa, meron siyang tinatawag na sa kanya yung tinatawag na pagsunod, pagsuko, pagtalima at pagkamasunurin na merong kapayapaan at merong sinseridad sa kanyang puso. Yung tinatawag nating Islam, yun yung panuntunan ng buhay na kung saan dapat niya yayakapin, dapat na umiral sa kanya ng malinaw at very observable sa kanyang buhay. Pangatlo yung tinatawag natin takwa. Takwa, ibig sabihin God-fearing. Ang isang leader dapat always God-conscious and God-fearing siya. Dahil marami po ang mga mga iba't ibang pangyayari sa ating lipunan, mga iba't ibang mga yung mga pagsubok at mga sa ating bilang leader. Kaya ang isang tao na malayo siya sa isang always God conscious ay siya ay maaring mahatak or influensya sa kanyang desisyon, halimbawa sa kanyang pagkapinuno. So kapag siya God conscious, maisip-isip at makapag-isip siya ng kung ano yung kanyang hakbang na gagawin. Pangapat, yung tinatawag na ihsan. Yung ihsan kasi wala itong specific na definition ng salita. Ngunit ang ihsan ay mailalarawan natin ng ganito. Yung pag tayo ay nagdarasal, para bagang nakikita natin yung dakilang tagapaglikha na sa ating harapan. Although hindi natin yan nakikita, pero isipin natin at alamin natin na tayo ay nakikita niya. Yun yung tinatawag na ihsan. Yun yung paglalarawan ng ihsan na kahit hindi natin siya nakikita, ang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala, pero isipin natin na siya ang nakakakita sa atin. Yun yung dapat quality na merong isang leader. Para malayo siya sa corruption, malayo siya sa mga masamang transaksyon o anuman sa kanyang pamumuno o bilang pinuno, ay kailangan meron siyang ihsan na tinatawag. Yung para bang nakikita siya lagi ng Allah kahit hindi niya nakikita. Ayan yung ihsan. Panglima, yung tinatawag na justice, yung makatarungan. Siyempre ang isang quality ng isang leader, dapat makatarungan siya. Hindi siya dapat bias sa kanyang mga pinamumunuan. At pang-anim yung trust, meron pagtitiwala, merong mataas na uri na pagtitiwala or pinagkakatiwalaan dapat ang isang namumuno. Pang-pito, yung tinatawag na righteousness, of course yung kabutihan. Dapat upright ang isang namumuno na sa aral ng Islam. Isa ito sa mga katangian ng isang pinuno. Pang-walo, yung tinatawag na struggle within oneself towards self-improvement. So, meron siyang pag gumagawa siya ng mga dahilan or mga aksyon na kung saan may improve niya ang kanyang sarili tungo sa katarungan, tungo sa tamang
leader, bilang isang leader. Pangsyam at panghuli, yung keeping promise, or yung kung nangako siya ay kailangan niyang tuparin. Yan. So tumutupad sa mga pangako. Ayan, isang katangian po yan ng isang leader, sa aral ng Islam. Mahalaga po yun. So dapat may iman, dapat may ihsan, merong takwa, merong Islam, may justice, may trust, tiwala, may mabuti, righteousness, struggle in oneself to towards self improvement, at merong tumutupad sa mga pangako. Yan yung mga karakteristik or mga moral basis ng mga leaders sa ilalim ng aral ng Islam. At syempre, mga leaders, yung kanilang individual na karakteristik, dapat sila ay honest. Ibig sabihin na sila ay pagkakatiwalaan, honest sila. So competence, yung karapat-dapat na talagang madadala nila yung kanilang tungkulin, yung may self-competence, may self-competence sila sa kanilang tungkulin bilang isang leader. Pangatlo, yung inspiration, may nagtutulak sa kanya na siya ay inspired lagi sa kanyang posisyon bilang isang pinuno. Pang-apat, yung patient, meron siyang matinding pasensya, hindi kakadagad mainit ang ulo or magdesisyon ng kakadagad ganito. Dapat nandoon sa